Sir, pag kumuha ba ako sa inyo ng property, sir, kayo na rin po ba magmamarket ng property na kukunin namin for Airbnb rental business? Sabi ni Ma'am Samira, to be honest, ma'am, hindi na po namin kayo matutulungan patungkol sa Airbnb business ninyo kasi po kayo po magmamanage niyan. Pero in case na meron na kayong makuwang caretaker dito, most probably online lang naman po kasi sa Airbnb. Madali nyo po siyang ma-manage kahit nasa bahay lang kayo, kahit nasa abroad kayo. Meron naman po kasing caretaker na pwedeng mag-alaga ng unit nyo, mag-assist ng mag-check-in at mag-check out, siya nang bahala mag-assist noon. At syempre, per transaction ng bayad mo sa caretaker, per stay. Okay? So for example, may nag-stay ngayong araw, i-assist yan ni caretaker, and then kapag nag-out, i-assist ulit yan ni caretaker, siya na magkikip ng susi, tapos babayaran mo na lang siya sa cleaning fee at sa assistance na ginawa niya. So ganun yung pwede mong gawin kapag mag-start ka ng Airbnb business mo. At the same time, pwede rin namang hindi Airbnb, meron ka pang isang option, long-term rental business. Katulad ng isang client na nakatira rin dito, 40,000 pesos per month ang kanyang singil para sa isang fully furnished unit na paupa. So, less stress, less hassle, kasi nga, long-term rental lease na siya. Minimum of 1-year contract, 2 years contract, ganun yung ginawa ng isang client. I hope, Ma'am Samira, nabigyan kita ng konting idea. Follow me, message me kung gusto mo rin mag-avail ng 10,000 to 25,000 cash out only promo.